Maraming Canadian seniors ang patuloy sa pagkayod sa buhay dahil, sa totoo lang, hindi nila alam o kaya ay hindi sila sigurado kung ready na ba silang mag-retire. Mabuhay, at welcome to Philcon Living. Ito po muli si Mang Gustang, isang Filipino-Canadian na naninirahan dito sa Vancouver. Sa episode na ito ay aking ibabahagi ang ilang palatandaan na ikaw ay ready nang mag-retire. At syempre kasama dito ang paggamit ng Retirement Income Calculator. Kung hindi ka sigurado kung ready ka nang mag-retire, ito ang itanong mo sa inyong sarili. Kung hihinto akong magtrabaho ngayon, ano ang aking pakiramdam? Is it fear and regret, or relief and excitement? Kung fear and regret ang inyong naramdaman, ibig sabihin, natakot ka dahil wala kang ipon o kaya ay kulang ang inyong ipon at alam mo na kulang din ang inyong government pension para mamuhay ng marangal. Isa pa, nanghihinayang ka dahil wala kang ginawang paghahanda para sa inyong retirement. Sa kabilang banda, kung relief at excitement ang inyong naramdaman, ibig sabihin, ready ka nang mag-retire dahil alam mo na meron kang sapat na ipon at pension para mamuhay ng marangal, kahit hindi ka na magtrabaho. Pero kung hindi ka pa rin sigurado, pwede kang gumamit ng Retirement Income Calculator para meron kang guide in your decision-making regarding your financials. Ito ay maganda sa mga kagaya kong DIY investors. Maliit lang kasi ang aking retirement portfolio kaya hindi na ako kumuha ng financial advisor, although some of my investments is being managed by a financial institution. Meron free na retirement income calculator ang Service Canada. Kung gusto nyong subukan, punta lang kayo sa kanilang website at i-search ang Retirement Income Calculator. Pero bago kayo mag-start, may mga bagay-bagay na dapat mong ihanda para tuloy-tuloy ang inyong pagsagot sa mga tanong. Una, general information. Kailangan mong ibigay ang inyong month at year of birth. Kailangan din ang inyong current annual gross income at kung magkaano ang inyong target na annual income pag nag-retire ka na. Sa akin, ang aking annual gross income noong nakaraang taon ay $90,000, at ang target kong annual income in retirement ay $50,000. Itatanong din ang inyong life expectancy kaya bahala ka nang mag-decide kung gaano kahaba ang inyong buhay. Pwede mong i-base ito sa inyong family history, at ang health situation mo sa ngayon. 80 years ang nilagay ko sa akin dahil wala sa lahi namin ang longevity. Pangalawa, Canada Pension Plan. Kailangan mong ibigay yung retirement pension estimate based on your CPP contributions. Makukuha mo ito sa inyong personal account sa Service Canada, kaya kung wala ka pang personal na account, ay dapat gumawa ka muna. Punta ka lang sa Service Canada website at pindutin yung Create an Account, and just fill in what is required. Itatanong din ng Retirement Calculator if at what age mo gustong i-start ang inyong CPP pension. Sa akin, I plan to start my CPP at age 65, at ayon sa aking service record, ang aking monthly pension by that time ay $690. Pangatlo, employer pension. Kailangan mong ibigay ang current value ng inyong employer pension kung meron ka, kagaya ng Defined Contribution Pension Plan, Defined Benefit Pension Plan, Group RRSP, at iba pa. Sa akin, meron akong Defined Contribution Pension Plan na nagkakahalaga ng $121,000. Ito ay mina-manage ng isang financial institution, at dahil retired na ako, ito ay na-convert na into locked-in retirement account o LIRA. Ito ay nasa conservative investment kaya nasa 5% lang ang annual rate of return. Itatanong din sa'yo kung at what age mo ito gagamitin. Ang nilagay ko sa akin ay age 65. Pang-apat, retirement savings. Una dito ay RRSP. Kailangan mong ilagay yung current market value nito, at annual rate of return, kung naka-invest ito, and at what age do you plan to start receiving an annual income from your RRSP. Sa akin, ang current market value ng aking RRSP ay $170,000, at naglagay lang ako ng average annual rate of return na 5% dahil hindi naman natin alam ang performance ng market in the future. Nilagay ko din na I will start receiving income from my RRSP sa edad na 62. Pangalawa sa retirement savings ay TFSA. Like RRSP, kailangan mo din ilagay yung current market value, at annual rate of return, kung naka-invest ito, and at what age do you plan to start receiving an annual income from your TFSA?
Sa akin, ang current market value ng aking TFSA ay $175,000, at naglagay lang din ako ng average annual rate of return na 5%. Nilagay ko din na I will start receiving income from my TFSA sa edad na 62 hanggang age 80 dahil yun naman ang nilagay ko sa aking lifespan. Panglima, other income. Una, meron akong retirement lump sum na nagkakahalaga ng $24,000. Ito ang una kong gagamitin at age 61. Pangalawa, meron akong regular savings at investments na nagkakahalaga ng $81,000. Karamihan dito ay naka-invest sa stock market pero yung iba ay nasa high-yield savings account. Ang pangatlo sa aking other income ay yung Social Security pension ko sa Pilipinas nang nagkakahalaga ng more or less $425 kada buwan, at ito ay gusto kong i-start at age 65. Finally, pang-anim ay Old Age Security pension. By the time na ma-qualify ako sa OAS sa edad na 65, I lived in Canada for 24 years, at ayon sa calculation, ang aking annual pension from ages 65 to 74 ay $5,349, and at ages 75 and up, ay $5,884. So, in summary, makikita sa graph na ito na from ages 61 to 80, ay nalampasan ko yung annual retirement target ko na $50,000. Makikita din dito yung iba't ibang sources ng aking retirement income kagaya ng Canada Pension Plan, employer pension, retirement savings and investments, other income, at old age security. Ang tanong, paano kung mabuhay ako beyond 80 years old, can I still live a decent retirement life? Ang sagot ko dito ay isang confident na yes. Bakit? Dahil andyan pa rin yung CPP pension, the old age security, at yung SSS pension ko sa Pilipinas. With these, I can still live like a king, if I decide to stay in the Philippines. At kahit dito ako sa Canada titira, ay okay pa rin dahil, by that time, qualified na ako sa government income supplement na binibigay ng Canada sa mga low-income pensioners. Samantala, ito po ang update ng aking retirement portfolio. Tumaas siya ng halos $18,000 mula noong nag-retire ako almost 2 months ago. Ito ay dahil maganda ang performance ng stock market sa buwan ng Abril at Mayo. Makikita dito na higit 32% ay nasa tax-free savings account o TFSA, halos 32% din ay nasa registered retirement savings plan o RRSP. Meron rin akong locked-in retirement account o LIRA, na halos 23%. Kung matatandaan ninyo, nabanggit ko kanina na meron akong defined contribution pension plan from my previous employer. Ito po siya ngayon, na-convert into LIRA noong nag-retire ako. Finally, higit 13% ay nasa regular investments o yung tinatawag nilang non-registered account. Kasali dito yung investments ko sa Philippine stock market. So, overall, ang aking retirement portfolio ay nagkakahalaga ng higit $536,000. Well, yun lang po mga kababayan, sana ay nabigyan ko kayo ng aral at entertainment. Hanggang sa muli, at mabuhay tayong lahat. Adios!